Kalakip ng isang pagiging opisyal ng gobyerno ang kapangyarihan, mga mandato at pribilehiyo. Ano-ano nga ba ang tungkulin ng mga maluluklok ngayong darating na sangguniang kabataan election? Tuwing halalan, ang ating mga boses ay may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan ng ating komunidad. Aabot sa mahigit 1 milyong nag-aasam na kandidato ang lalahok sa halalan para sa humigit kumulang 700,000 pwesto. Ang paparating na eleksyon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na piliin ang mga karapat-dapat na lider na mauunawaan ang pangangailangan ng kabataan at ang magtataguyod ng kanilang mga adhikain. Maliban sa kanilang buwan ng sahod na hindi bababa sa 600 piso, binibigyan ang mga hihiranging SK officials ng mga iba pang pribilehiyo, kabilang ang libreng edukasyon at pagbabayad ng matrikula sa mga pampublikong institusyong pangkolehiyo. Pribilehiyong hindi sumali sa National Service Training Program, Civic Welfare Training Service, benepisyong sakop ng PhilHealth, reimbursement para sa mga gastos sa kanilang mga official travel, at pagbibigay ng pahintulot na lumiban sa klase tuwing sila ay may pagpupulong. Bilang mga kinatawan, nagsisilbi silang tulay sa pagitan ng mga kabataan at ng konseho ng barangay. Sila ang magsusulong ng mga programa, proyekto at patakaran na nakatuon sa kabataan. Saklaw ng kanilang responsibilidad ang pag-organisa ng iba't ibang aktibidad, pagsusulong ng makabuluhang ugnayan sa lokal na organisasyon ng kabataan, at pagtataguyod ng aktibong pakikilahok sa proseso ng paggawa ng desisyon na kufubog sa direksyon ng ating komunidad. Sa paparating na eleksyon, protektahan ang katotohanan, tiyakin ang impormasyon mula sa mga pagkakatiwalaang sources at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Habang ang mga kandidato ay nagbibigay ng kanilang huling paghihikayat sa mga botante, sa 30 ng Oktubre, gawing makabuluhan ang ating mga boses. Boto ay ingatan, kinabukasan ng kabataan ating pahalagahan. Isang paalala mula sa aming pahayagan.